Sa mga hindi na select o hindi natanggap sa final interview na may medical na, ay may chance pa rin kayo na matanggap. Pero bago yan guys ay okay guys, sa mga hindi na select o hindi natanggap na may medical na, ay bibigyan ko kayo ng mga tips guys. Ay may chance pa rin kayo na matanggap guys. Kaya huwag kayong mawala ng pag-asa na hindi kayo na select. Dahil nga, yun, may medical na kayo. Sabi nila, doon sa agency na yun, yung nakakita ko lang sa ano nila ba, kasi nag-video sila eh. Yung nga sabi nila sa mga hindi daw na select o hindi natanggap doon sa final interview na may mga medical na, ay ila-line up din kayo ulit. Or kayo na mismo yung, or para sigurado ay mag-apply po kayo ulit. Magpasa po kayo ulit ng resume para sure ba na, kasi minsan sa dami-dami nang nag-apply na papatungan ng napapatungan. Pero yan pa rin sabi nila na ano, ila-line up pa rin kayo ulit kasi ano na eh, sayang daw yung medical nyo na parang ano pa rin ba, pang hindi pa expire. Tapos mas maganda pa rin kung magpa-line up pa rin kayo ulit. Pero yun pa rin yung parang advice pa rin nila na magpa-line up pa rin kayo ulit, no? Kasi parang mas priority pa rin kayo nila dahil yun nga, nakikita nila na porsige po kayo na magtrabaho po talaga sa Japan, no? Lalo na sa mga welder daw. Or kahit ano siguro, parang ganun din yun. Porsige kayong magtrabaho. Kaya pag nagpa-line up kayo ulit na nakita kayo nila doon, oy, si ano pa rin to, yung ganito. Yun, parang mas madali ka na nila masilik. Saka siyempre, pag na-line up ka na ulit, mas ano na daw yung ano nyo, yung Joko Shukai nyo ba, yung pagpapakilala nyo, yung parang mas lamang na kayo sa iba. Kasi parang ano yun na yung ano eh, mas alam nyo na yung mga ano ng Nihongo ba, yung pagsalita. Kaya parang priority pa rin pa kayo nila, no, pag ganun. Yan po yung sabi nila ba. Kaya sa mga hindi natanggap dyan, magpa-line up pa rin kayo ulit or apply kayo ng apply. Kasi dati sa mga kasamahan ko, ganun din ang nangyari. Ilang beses daw siya ng ano, hindi daw siya nasilik, hindi siya natanggap. Ang ginawa niya, apply lang siya ng apply ulit. Yun, hanggang siya natanggap siya, naging kabatch ko pa yun. Dalawa pa yata sila. Hindi daw siya natanggap ng una, pero hindi pa rin siya nawalan pag-asa ba. Nag-apply pa rin daw siya ulit, nagpasa pa rin siya ng resume. Saka yung agency dyan guys na applyan nyo ay Uno Overseas Placement Incorporated or Uno Agency. Bigay ko na sa inyo yung full details. Yung agency dyan sa Pilipinas, nasa Maynila, nasa Sampaloc. Diyan sa may ano, sa may harap ng UST. Yung UST College School. Yung harap mismo dyan, tapos may makita kayo dyan na mga building na, yung may overpass dyan eh. Makita kayo ng building dyan na may pangalan na The One. Dyan lang yan, sa tabi lang yan. Tanong lang kayo dyan kung saan yung Uno Agency. Marami nakakaalam dyan. Makikita mo na agad dyan kasi lalo na pag sa umaga, maraming mga estudyante dyan. Or maraming nag-a-apply. Saka yung ano, hindi ko lang alam kung dyan pa rin sila nagpapaaral ng Nihongo. Kasi dati dyan talaga sila sa Manila. Pero parang balita ko ay nilipat na nila sa ano, sa Nueva Ecija. Pero parang meron pa rin yata dyan eh. I-try nyo lang din. Pag doon kayo sa Nueva Ecija, huwag kayong mag-alala doon kasi may mga ano na sila doon eh. Parang may pinatayo na sila ng mga sariling apartment. Na doon kayo mag-stay habang nag-aaral ng Japanese hanggang sa makaalis kayo. Yun nga lang, siyempre, magbabayad din kayo monthly doon. Pero mas maganda na yun kasi hindi na kayo mahirapan maghanap pa ng boarding house o apartment, no? Natitirahan nyo kasi na may mga nakaprovide na sila doon. Yun guys, sana may natutunan kayo sa video ko. At baka pwede naman paki-like and subscribe para updated kayo
lagi sa mga video na i-upload ko dito. Salamat sa inyo guys.